Questions. May medical po ba pagdating dyan sa Czech Republic? For example, galing po kami ng Pilipinas. May medical ba pagdating dyan sa Czech Republic? Yes po ang aking sagot. Pero yung medical dito is hindi kagaya ng medical dyan sa atin sa Pilipinas. Kagaya ng mga medical dyan sa atin sa Pilipinas is all over the body. So, ibig sabihin, lahat, pati yung something kakapain dito, pati yung sa lalaki is igaganon din. So, alam niyo na yon. Dito po is hindi. Ang PE, yung physical nyo, tapos laboratory, tapos ECG. So, kapag 30 kayo is may ECG na siya, pero hindi po kami nun before nag-x-ray. So, depende yon sa kung gaano katagal yung inyong yung nyo. Halimbawa, nagpa-medical kayo sa Pilipinas is ganito siya katagal. So, pagdating nyo po dito, for example, naka 2 months pa lang yung medical nyo sa Pilipinas, hindi po kayo i-x-ray. Pero kapag medyo matagal na yung medical nyo doon sa Pilipinas, it's possible na ma-x-ray po kayo. So, ang Ishihara, isa po yan sa pinakamahalagang exam dito sa Czech Republic. Ang Ishihara, ito yung sa mata, yung sa colorblind. So, lahat po, marami nagtatanong sa akin. Pagdating naman sa lungs, merong tumatanggap na employer na nagwe-waiver. So, meron pong tumatanggap na ganon, pero meron ding ibang hindi. So, ayoko kayo i-disappoint, pero meron talagang ibang employer na hindi po tumatanggap ng waiver pagdating sa lungs. Kasi may mga tanong sa atin about sa scar lungs, pero may mga ilan po kasi talaga na employer na hindi po siya nag-accept. Pero hindi ko kayo dinidiscourage guys, kasi meron pa rin namang employer na kapag okay kayo sa Pilipinas, na waiver kayo, is tinatanggap pa rin kayo dito. So, una pa lang, pag-apply nyo, magtanong agad kayo kung may cases kayo ng Ishihara. Ishihara is yung sa colorblind. And pangalawa is yung sa lung scar. Kung may cases kayo ng ganyan. What if, sa pagpapamedical nyo, something, meron kayong parang ipapadouble opinion, second opinion, something like that. So, ipa-second opinion lang nyo lang yon. And then, bago kayo mag-medical guys, ang tip ko lang sa inyo, kung hindi kayo makatulog is, i-try nyo talaga na matulog. Kasi doon natin nakukuha yung ating fatty liver. Mostly kasi na nagiging second or yung pangalawang medical, para magsi-second opinion kayo is, sasabihin sa inyo is may fatty liver, something like that. Yun po ay nakukuha natin sa pagpupuyat, ang ating fatty liver. Kaya po, yun yung iwasan nyo, especially kapag kayo po ay magpapamedical na dyan sa atin sa Pilipinas, para hindi kayo magkaroon ng problema. So, pagdating naman kasi dito is hindi ganun ka sobrang higpit ng medical. Sabi ko nga sa inyo, PE lang mostly ang medical dito. So, physical examinations and laboratory. So, sa laboratory kasi kita lahat. So, sa babae po, pagdating dyan sa Pilipinas is may pregnancy test. Pagdating naman po dito is sa laboratory is kita rin ang pregnancy test. Some cases, meron din tayong tinatawag na carpal test. Ito pong carpal test is dito siya sa may wrist natin. Yan, dyan po siya ginagawa. So, para siyang mailalagay sa ating sa wrist na ganito natin, mailalagay siya na dalawang something ilalagay talaga. Parang ididikit siya, tapos parang papipitikin yun sa computer na dapat ma-hit natin yung lines doon para makita kung gaano kalakas yung pulso nyo sa kaliwat kanan ng inyong mga kamay. So, yun po yung carpal test. Meron kasing ibang company na nagka-carpal test din, and isinama ko rin lang din yan sa ating tackle ngayon about sa medical. Pero yung mga tanong nyo pang iba about dun sa mga major na, for example, is meron kayong surgery. Kapag kayo ay nasa Pilipinas, I'm not sure, magtanong kayo doon sa inyong agency kung okay lang ang may surgery. Una nyo na kagad yung itanong pag-apply nyo pa lang. Pero pagdating po dito, for example, nandito na kayo, nagpa-surgery kayo dito, tapos maglilipat kayo ng ibang company. Halimbawa, nag-resign kayo sa unang company nyo, lilipat kayo sa ibang company. Wala pong problema kahit kayo ay may surgery. Basta meron kayong ng doktor dito. So, walang problema pagdating doon. Yan lang sa atin sa Pilipinas, medyo magkakaroon kayo ng konting something mga test sa ganyan. Pero pagdating po dito is wala kayong magiging problema. So, once na nakapasa kayo dyan sa Pilipinas, okay po yon. Basta nakapasa kayo dyan sa Pilipinas. But, kung nakapasa po kayo dyan sa Pilipinas, dinaya nyo yung Ishihara test nyo,
pagdating po dito at na-detect kayo ng Ishihara test, so 20% lang yung pag-asa nyo na hindi kayo mapauwi ng Pilipinas. So, yun talaga ha, sa Ishihara test, 20% lang ang pag-asa nyo na hindi kayo mapauwi ng Pilipinas. Kasi po, mahigpit po dito sa Ishihara test. So, marami kasi mga company, syempre kailangan is yung Ishihara test nyo is maipasa nyo. Although, hindi naman natin siya talaga mako-question o hindi natin masasabi na discrimination siya. Nakadepende lang po talaga yan kasi sa ano ng inyong magiging company. So, sa kagaya namin, na mahalaga po yung color ng isang bagay or ng isang materials, is hindi po natin masisisi si company kung mag-request siya ng mahigpit dapat sa Ishihara test. So, yun lamang. Thank you.